Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Habang nakatitig ako sa puno ay parang hinahatak ako nito papasok sa loob. Yung pasukan niya ay maliit lang talaga na butas na kung susukatin ay isang tao lang ang kakasya dito. Tapos kakaiba ang pasukan nito. Para itong alugiran, pababa. Kaya iba ang ginawa kong paraan para makapasok sa loob. Inuna ko munang nilusot ang mga paa ko bago ko ipinasok ang aking katawan. Pabulusok kasi ang butas, ngunit hindi ko masilip yung hangganan nito kasi masyadong madilim sa loob. Ganito ang naisipan kong paraan upang hindi ako mahirapan sa pagpasok. Binaliktad ko rin ang katawan ko para kung sakaling may humila sa akin sa loob ay makakagapang ako papalabas. Noong handa na ang sarili ko sa pagpasok ay iniwan ko na ang bag ko sa labas. Pinatong ko lang ito sa gilid ng puno at inilagay ko naman sa bulsa ang flashlight, tapos yung buntot ng pagi ni Mang Isko ay pinulupot ko lang sa aking braso. Pero habang nilulusot ko ang buong katawan ko ay naramdaman kong biglang sumikip ang aking dibdib. Para bang iniipit ako ng butas at hinihila ako nito pa ibaba. Sobrang kipot talaga nito, kaya nahihirapan din akong huminga. Pero kahit na ganoon kahirap ang sitwasyon, ay pinilit ko pa rin makababa. Dahan-dahan lang akong umuurong, hindi ako masyadong nagmamadali. Kasi kapag nagkamali ang katawan ko, ay baka hindi na ako makababa at baka tuluyan na akong ma-stuck sa butas na iyon. Kaya marahan lang ang pag-usad ko na parang bulating sumisiksik sa masikip na awang ng lupa hanggang sa maitulak ko na ang aking katawan paibaba. Sa dulo ng butas ay may nasasagi akong matitigas na bagay kaya tinapakan ko ito saka tumuwad. Nakalusot na ako sa butas kaya dinukot ko na agad ang flashlight para mailawan ang loob ng kuweba. Wala akong makitang anumang bagay maliban sa nabubulok na mga kahoy doon sa loob at mga halaman na parang kabuting nakatanim lang sa paligid. Sinipat ko sandali ang butas. Naaninag ko ang liwanag sa itaas kaya napagtanto kong hindi gaano kahaba ang ginapang ko. Sa wari ko ay mga 4 hanggang 5 metro lang ang lalim noon. Napatingin rin ako sa tinutungtungan ko. Isa pala iyong malalaking bato na pinagpatong-patong ng kung sino mang tao na maaaring naglabas-masok roon. Marahil may tao nang nakapasok rito at malamang ay nilibot niya na rin ang buong lugar. Pero marahil ay bata lang din iyon. Kasi hindi kakasya ang isang adult na tao kung susubukan niyang ipilit ang sarili sa butas. Siguradong maiipit lang siya at hindi na siya papalaring makalabas pa ng buhay. Bumaba na ako habang iniilawan pa rin ang buong paligid. Naglalakad-lakad ako. Napakadilim ng paligid. Hindi na tumatagos yung sikat ng araw sa loob. Kaya yung unang karanasan ko dito ay talagang nakakatakot. Kung kandila lang ang dala ko noon, ay maaaring hindi na rin ako nakatagal pa sa loob. Tinanggal ko sa braso ko ang buntot pagi, tapos hinawakan ko itong mabuti. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang nararating ko. Sa bandang dulo ay may nakita akong 2 butas. Malalaki ito kumpara sa butas na pinasukan ko. Parang mga lagusan kumbaga. Pero hindi ako sigurado kung saan ako dapat lumusot. May naaaninag akong liwanag sa bandang kaliwa at sa kanan naman ay napakadilim. Akmang tutuloy na sana ako sa kaliwang lagusan nang may tinig na biglang bumulong sa tenga ko. Sa kanan ka dumaan, Emong. Diyan mo mahanap ang dignom. Dalian mo habang natutulog pa ang tikbalang sa kaliwang butas. Mahinang boses pa ni Agum. Sinunod ko naman ito at dali-dali nang naglakad
sa lagusang sinabi ni Agum. Ngunit habang nasa kalagitnaan naman ako, ay unti-unti na ring lumalambot ang lupang aking tinatapakan. Masyado nang pumuputik ito, kaya naging mabagal na lang ang pagbagtas ko sa lagusan. Habang tinatahak ko ang daan, may naririnig akong ungol ng kabayo. Yung tunog niya ay parang iba sa mga karaniwang kabayo sa mundo natin. May pagka-husky ito na parang napapaos na matanda. Tumitindig talaga ang mga balahibo ko sa katawan tuwing naririnig ko ang ungol niya. Animoy nasa bandang likuran ko lang ito at bumubulong sa aking tenga. Kaya mas dinalian ko pa ang aking paglalakad at hindi na alintana ang putik na kumakapit sa tsinelas ko. Ilang sandali pa ay dumating na ako sa isang malawak na silid. May napansin akong maliit na dambana sa gitna. Pabilog ang hugis nito at sa paligid nito ay may ilang maiitim na kandilang natunaw at nakatirik. Dahan-dahan akong lumapit rito. Ngunit habang ako ay lumalapit, ay ganun na lang ang gulat ko nang mapagmasdan itong mabuti. May butas pala ito sa gitna. May laman itong bungo ng hayop at ilang mga kalansay ng tao. Hindi ko alam kung bakit may mga buto sa loob nito na may kasama pang bakas ng dugo na natuyo. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi maganda kung magtatagal pa ako sa lugar na iyon. Kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras at tinawag ko na si Agum para ituro nito sa akin kung saan ko matatagpuan iyong sinasabi niyang dignum. Hoy, Agum! Nasaan yung sinasabi mo? Bakit wala akong makita dito? Tanong ko pa sa gabay ko. Nasa loob ng butas na yan. Maikling sagot pa ni Agum. Ano? Kalukuhan ba ito? Paghuhukayin mo ako sa gitna ng mga buto na yan? Reklamo ko naman agad. Basta, hukayin mo na lang yan at makikita mo sa ilalim ang proteksyon na hinahanap mo. Bilisan mo na at huwag ka nang mag-inarte dyan. Mataray na utos pa ni Agum sa akin. Hoy, kung makapag-utos ka naman, akala mo kung sino. Bakit hindi kaya ikaw ang kumuha, no? Singhal ko rin sa kanya, pero isang batok ang biglang dumampi sa ulo ko. Sa inis ko ay napalingon ako sa likuran, pero hindi ko na makita si Agum. Aba, nananakit ka na ha? Anas ko pa, pero ang totoo, hindi naman masakit ang pagbatok niyang iyon. Parang tinapik lang naman na may kasamang kaunting pagdiin, pero nakakainsulto pa rin. Dalian mo na kasi, ramdam ko gigising na ang tikbalang, kaya kung ayaw mong makatikim ng sipa dyan, hukayin mo na yan. Sa takot ko, ay dali-dali ko nang hinukay ang mga buto doon sa gitna ng altar. Mabilis ko itong pinagtatanggal hanggang sa maapuhap ko ang isang maliit na kahon sa pinakailalim nito. Kinuha ko ito at dali-daling iniangat. Subalit nagulat ako ng isang mahabang ungol ang bigla ko na lang narinig sa likuran. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran ko, ngunit halos panawa naman ako ng ulirat nang bumulaga sa akin ang isang matangkad na nilalang na kalahating tao at kalahating kabayo. Yung ulo niya ay hindi yung tipikal na laki ng ulo ng kabayo. Masyado iyong malapad at malaki na parang kahalintulad ng ulo ng hippopotamus. Tapos yung katawan naman ay bukod sa brusko. Sobra din itong mabalahibo. Kaya yung postura niya ay para siyang higanting tao na nakamaskara lang. Sa sobrang takot ko ay nabitawan ko sa loob ng altar ang kahon. Mas lalo akong natakot nang ipakita niya sa akin ang mahaba at matutulis niyang kuko. May 4 lang siyang daliri na kung titignan mo ay hindi pantay-pantay, pero sobrang nakakakilabot lang dahil parang kasing talas iyon ng kutsilyo. Nagsimula na akong mapaatras at mapaikot sa bilugang altar nang sumipa ang isang paa ng tikbalang na tila manok na kumakahig sa lupa habang ito ay umuungol. Nakakapanindig balahibo ang mga ungol niya dahil para itong umiiyak na babae. Kung alam niyo yung multo na si
La Leonora. Ganun na ganun ang iyak niya, pero ang kaibahan nga lang ay tunog kabayo ito at magaspang ang tono. Nang halos himatay na ako sa takot ay hindi na ako nakatiis at tinawag ko na si Agum para tulungan ako sa halimaw na gustong gumulpi sa akin. Lumitaw siya sa harap ng altar. Subalit nagtaka ako dahil hindi niya hawak sa kamay ang kanyang sandatang malakarit ni kamatayan. Nakatayo lang siya sa harap ko at tila hinihintay ang pagsalakay ng tikbalang. Magkasing tangkad sila at magkasing laki din ang katawan, pero mas nakakatakot pa rin tignan si Agum. Habang magkaharap ang dalawa ay napansin ko ang kakaibang reaksyon ng tikbalang. Halatang nagulat ito sa pagsulpot ni Agum. May kakaiba sa reaksyon niya na hindi ko maipaliwanag. Yung mga titig niya kay Agum ay parang malumbay at may bahid ng lungkot. Hindi ko alam kung dati na ba silang magkakilala o dating magkalaban. Sa isang mahabang ungulang tikbalang ay bigla na itong sumugod kay Agum. Subalit sa halip na tumakbo at magtago ay nanatili lang na nakatayo si Agum. Hinintay niya lang na makalapit ang tikbalang. Sa sobrang bilis ng takbo at liksi ng tikbalang ay animoy sumabog ang lupa na tinapakan niya. Sumuwag ito kay Agum gamit ang malapad na ulo, ngunit hinawakan lang ito ni Agum gamit naman ang kanyang mga kamay. Nagpatagisan ng lakas ang dalawa, pero dahil nakabuelo ang tikbalang ay nagawa nitong maitulak si Agum papalapit sa dambana. Nakita kong napapaatras si Agum, kaya naman gumamit na siya ng puwersa sa pamamagitan ng kanyang lakas. Inihagis niya ang tikbalang. Tumilapon iyon sa pader. Tila nayanig ang buong kuweba sa lakas ng pagkakabangga ng katawan ng tikbalang. Yung buong likod niya mismo ang bumalandra sa pader. Para siyang si Batista noong ihagis ni Big Show papalabas ng lona. Sunod-sunod na lumagatok ang mga buto nito sa katawan na naging sanhi para umusok pa sa galit ang tikbalang. Basta na lang itong tumayo at tila hindi malang ininda ang sakit ng pagkakabagsak. Nanlilisik itong tumingin sa akin, imbis na kay Agum. Kaya natakot tuloy ako. Parang ako pa yata ang sinisisi niya sa nangyayari. Habang naghahanda uli ang tikbalang sa muling pagsalakay, ay biglang lumingon si Agum sa akin. Oy, Emong, nakita mo ba kanina yung buhok sa likuran niya? Yung gintong hibla ng tikbalang? Tanong pa ni Agum. Ha? Hindi. Bakit? Tsaka, paano ko naman yun makikita? Nakaharap siya sa akin, di ba? Sagot ko pa kay Agum. Kapag nagawa kong pigilan siya, kumilos ka kaagad at kunin ang gintong hibla sa ulo niya. Malinaw ba? Nagulat naman ako sa gustong ipagawa sa akin ni Agum. Ano? Nagbibiro ka ba? Papalapitin mo ako sa halimaw na yan? Hindi, ayoko. Tanggi ko pa agad sa kanya. Basta, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Ayan na siya. Sigaw ni Agum at napalunok na lang ako ng laway nang sumugod muli ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong iyon ay papunta na sa akin ang pag-atake niya. Mabilis itong tumakbo na para bang sumusugod na toro. Anak ng tokwa! Ano bang kasalanan ko? Ba't ako ang pinupuntirya mo? Bulong ko pa sa kanya at kumaripas ako ng takbo. Hoy, Emong! Halika rito! Saan ka pupunta? Tawag pa sa akin ni Agum. Nagmamadali akong lumusot sa altar. Aalis na ako dito! Bahala ka na dyan sa buwisit na kabayong yan! Sagot ko pa sa kanya. Napansin kong tumalon ang tikbalang at lumapag ito sa mismong pasukan ng silid. Kaya napahinto na ako sa pagtakbo. Hinarangan niya na kasi ang pasukan, kaya hindi ako makakalabas. Napatingin ako kay Agum nang makalapit ito kaagad at tumayo uli sa harapan ko. Hindi ko man lang ito nasundan sa bilis ng pangyayari. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalabas dito. Hindi niya hahayaang gawin mo yun. Nagawa mo ang makapasok sa lungga niya.
pero sisiguraduhin niyang hinding-hindi ka na makakakita ng araw. Nakikita mo ba ang mga kalansay na yun? Yun ang mga buto ng tao at hayop na minalas na nagawi dito. Dati malaki pa ang butas dito. Kaso ng ilang beses na sumabog ang bundok na ito, ay lumiit na lumiit ang butas. Kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, Emong, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Galit na sabi pa ni Agum habang nagpapaliwanag sa akin. Natahimik ako sandali at hindi makagalaw. Sinipat ko uli ang mga kalansay na nakakalat sa altar at tumingin ako kay Agum. Seryoso lang siya na naghihintay sa pagsugod muli ng tikbalang. Napahinga ako ng malalim at nakabuo agad ng desisyon. Sumasang-ayon ako kay Agum. Total wala na rin naman akong pagpipilian, kaya nag-focus na ako sa aming gagawin. Mabilis sumugod ang tikbalang, ngunit nagulat kami nang biglang dumoble pa ang bilis nito. Mistula itong isang bala ng kanyon na bumulusok patungo kay Agum. Nag-concentrate si Agum at napansin kong inipon niya ang buong lakas upang salagin ang atake ng tikbalang. Tumunog ng malakas ang mga katawan ng dalawang nakakatakot na nilalang noong sila ay magsalpukan. Nagawang pigilan ni Agum ang balikat ng tikbalang. Buong lakas niya itong itinutulak, subalit nadadaig nito ang lakas niya. Kaya napapatras si Agum dahil ginagamit nito ang kanyang mga paa para itulak si Agum. Sumisipa ito sa lupa na animoy nagtutulak lang ng kariton hanggang sa mapadikit na ang likod ni Agum sa harapan ng dambana. Napangangalang ako habang nanonood sa nagtatagisan ng mga halimaw. Biglang tumingin ng masama sa akin si Agum, sabay senyas nito na kunin ko na raw ang hibla ng tikbalang. Tiningnan ko ang likod ng tikbalang at natuwa ako nang makita ang isang makintab na hibla sa bandang likuran ng kanyang ulo. Kaya nga lang hindi ko ito maabot dahil sobrang tangkad ng tikbalang na iyon. Ngunit ang ginawa ko ay dali-dali akong umakyat sa dambana tapos tumapak sa balikat ni Agum. Biglang niyakap ni Agum ang tikbalang para hindi ito makagalaw. Nakarating ako sa ulo ng tikbalang. Galit na galit ito at tinitignan niya ako ng masama. Hindi ko na siya pinansin at itinuloy na ang tangkang pagkuha sa gintong buhok nito. Sinampak ko ang katawan ko sa malapad nitong ulo, kaya ang pwesto ko ay parang nakalambitin na nakapadapa, basta ganun. Mas lalo pang nanggalaiti sa galit ang tikbalang nang maramdaman siguro nito na dumampi ang mainit kong betlog sa mga mata niya. Nagpatay mali siya na lang ako, kahit patuloy itong nagpupumiglas kay Agum. Nang maabot ko na ang hibla ay dahan-dahan ko itong hinila. Nasaktan ang tikbalang sa ginagawa ko, kaya niyugyug niya ng niyugyug ang kanyang katawan. Nagtatalon ito kaya tumatalbog-talbog tuloy ang betlog ko sa matigas nitong ulo. Todo kapit naman si Agum sa kanya. Pilit niyang pinipigilan ang pagwawala ng tikbalang. Muntik na akong mapabitaw nang tumalon ng mataas ang tikbalang. Mabuti na lang at buong puwersa itong napigilan ni Agum, kaya hindi ako tuluyang nauntog sa kisame. Ano ba, Emong? Bilisan mo na dyan! Malapit na ako mawala ng lakas rito! Reklamo pa ni Agum. Oo na! Huwag kang atat! Ang tigas kaya! Nainis ko pang sagot dahil sobrang hirap din bunutin ng gintong buhok noong tikbalang. Para itong alambre na nakakapit sa kanyang malaking ulo. Unti-unting nanghina si Agum sa pagpipigil sa tikbalang. Kaya naman, ginamit ko na ang buntot ng pagi ni Mang Isko para pahinain din ang tikbalang. Pinulupot ko ito ng mahigpit sa liig noong tikbalang. Pagkatapos, buong lakas kong hinugot ang gintong hibla sa malaking ulo noon. Napaungol lang malakas ang tikbalang. Nagmistula itong bakla na nagsisigaw matapos masambunutan ng buhok. Nagpapadyak ito sa sobrang sakit. Kaya nawalan ako ng balanse at nahulog. Mabuti na lang at nakakapit pa ako sa buntot pagi.
kaya naiwasan kong bumagsak sa lupa. Ilang beses pa akong tumalbog-talbog sa likod ng tikbalang na parang maliit na suklay na nakasabit sa likod niya. Bago pa tuluyang manghina si Agum ay hinila ko na ng malakas ang gintong hibla, sabay talon ko sa lupa. Sa wakas ay nagtagumpay rin akong makuha iyon. Kasabay ng pagbagsak ko sa lupa ay bumagsak na rin si Agum sa sobrang panghihina. Napaluhod ito habang nakatukod ang mga kamay sa lupa. Halatang naubusan itong lang lakas kaya medyo nag-alala din ako. Napansin ko ding nanghina rin ang tikbalang. Mukhang nawalan rin ito ng lakas matapos kong isabit sa leeg niya ang buntot pagi. Humandusay ito sa lupa at nawala ng malay. Emong, kumilos ka na. Kunin mo ang dignom sa loob ng dambana bago pa magkamalay ang tikbalang. Nanghihinang sigaw pa ni Agum. Tumango ako at mabilis pa sa 4:00 tinungo ang altar, tapos kinuha sa loob ang kahon. Nang makuha ko na ang kahon, ay dito na rin nagsimulang maglaho si Agum. May mga pulang usok na lumitaw sa paligid niya. Naguguluhan ako sa nangyayari sa kanya, kaya dali-dali ko siyang nilapitan at tinanong kaagad. Agum! Agum! Anong nangyayari sa'yo? Pagtataka ko pang tanong. Tumakbo ka na, Emong. Sige na, umalis ka na agad sa lugar na ito. Huwag mo akong alalahanin. Babalik din ako sa normal kapag gumaling na ako. Sagot pa ni Agum habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napansin ko na may malaking sugat pala siya roon. Butas-butas ito at may tumutulong likido. Nagulat ako. Tinamaan pala siya ng mga kuko noong tikbalang. Emong! Umalis ka na! Huling sambit pa ni Agum bago ito tuluyang maglaho. Sa sobrang taranta ko ay kamuntikan ko pang makalimutan ang buntot pagi. Tinanggal ko iyon sa leeg ng tikbalang, sabay mabilis na kumaripas ng takbo papalabas ng silid. Halos magkanda dapa-dapa ako sa kakatakbo. Hindi ko na nagawang magamit ang flashlight sa sobrang takot at pagkataranta. Kumakabog na ang dibdib ko habang binabagtas ang maputik na lagusan. Pagkarating ko sa butas ay umakyat na ako kaagad sa pinagpatong-patong na mga bato. Habang nakatapak ako doon ay narinig ko pa ang ungol ng tikbalang. Dumadagundong ito sa loob ng mga tenga ko, kaya naman napatalon na ako, sabay ipinasok ang katawan sa butas. Dala ng kaba at takot ay dali-dali akong gumapang papaakyat sa butas na iyon. Dinig na dinig ko pa ang malalakas na yabag ng tikbalang sa baba. Halos magkanda sugat-sugat na nga ang braso ko sa pagmamadali na makagapang. Pagkalabas ko sa butas ay sumilip akong muli sa loob. Laking gulat ko nang makitang nakasilip rin doon ang tikbalang. Galit na galit ito habang nakatitig sa akin. Pulang-pula ang mga mata niya na parang nagbabagang apoy. Sa gulat ko ay nabuwal ako sa lupa. Dinampot ko na agad ang bag sabay takbo pababa ng bundok. Pagkarating ko sa paanan ng bundok ay nagpahinga ako sandali sa tabi ng isang maliit na puno at naghabol ng hininga. Animoy naging bangungot para sa akin ang pagpasok sa lugar na iyon. Kung hindi dahil sa tulong ni Agum ay malamang hindi na ako nakalabas ng buhay sa nakakatakot na kuwebang iyon. Naging malaimpyernong bangungot iyon sa akin, na kahit ako'y may mga apo na ay hindi ko pa rin makalimutan ang makapanindig balahibong karanasang iyon. Iyon na siguro ang pinaka nakakatakot na tikbalang na nakaengkwentro ko sa tanang buhay ko. Hindi na siya matatanggal sa isipan ko hanggang sa aking pagpanaw. Yung tunog ng ungol niya, ang pinakatumatak talaga sa isipan ko. Kasi hindi siya yung natural na naririnig sa mga pinapalabas na tikbalang sa telebisyon o iyong naririnig sa radyo. Iba ang takot na naramdaman ko noong ako na mismo ang nakaranas noon. Habang nagpapahinga ay may naulinigan akong bumubuhos na tubig
malapit sa kinaroroonan ko. Kaya hinanap ko ito sa pamamagitan ng pandinig. Habang naglalakad ay may naririnig din akong boses ng babae na kumakanta. Napakasarap pakinggan ang boses nito dahil para akong hinihili sa duyan. Yung himig ng boses niya na wala nang igaganda pa. Pagsapit ko sa dulo ay bumungad sa akin ang isang maliit na talon na sa bandang gitna ay may nakalubog na malalaking bato. Nakaupo sa ibabaw nito ang isang babaeng mahaba ang buhok. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento tungkol sa naging karanasan ni Ka Emong, ang taong naging tagapangalaga ng isang medalyon na tinatawag na Tres Pico Dignum. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.